Yes, once again, mga minamahal. Tayo pinagpanyayin na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpaliwanag. Sa araw na ito ating pong pag-usapan kung ano may nagtanong na kung sa langit kung may babae pa o wala na. Ano ba talaga? No? Kasi ang nagtanong, ang sabi niya, kung may babae pa ba sa langit, no, ayon sa Biblia. Kaya ang sagot ni brother, Badili, wala na pong babae sa langit. Kaya ati po itong pakinggan muna, no? Ito, sa X lang. Because they are the children of resurrection. They are sons of God. Kaya, anak na mga anak na sila ng Diyos. Basahin mo yung 20:36 ng Revised Standard Version. For they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. If you are the son of the resurrection, you are son of God, not daughter. Amen. Kahalin tulad na ng anghel. Wala namang babaeng anghel eh. Naintindihan mo na? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Talagang... Walang problema ron. Kung halimbawa, sabi, wala nang babae ron. Originally naman yung babae, parte ng lalaki yan eh. Kung maging para kang lalaki, nasa original form ka na. Di ba? Hindi mo problema yon, Sis Luz. Opo, yun po. Kasi naisip ko lang po yung kasi nung sinabi nyo na papalitan ng immortal kagaya ni Kristo. Naisip ko nga po, si Kristo, lalaki yung kanyang katawan, yung immortal niya. Kaya po, ganun pala yun. Pero dati, kala ko po, babae pa rin eh. Napapalitan lang na immortal, hindi na siya mamamatay. Pero babae, yung pala lalaki na po. Ang dami-dami po namin natuhan ngayong araw na ito. Awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parang 3 days na PMK na po ito eh. Ayun, no? Kaya ang sabi ni brother, wala nang babae sa langit. Kaya ang sabi niya, kung kahit na parang sabi niya, no, kung para kang lalaki, kasi sa kay Adan ka kinuha, na babae ka, wala na daw problema. Kasi nasa original form ka na. Yung ibig sabihin, siguro tomboy ang ibig niya sabihin, no? Kaya yun ang problema. At saka yung sabi niya, puro na daw lahat lalaki. Yun ang pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin yun. Kung may lalaki ba o may babae. Ayun, no? Kasi yung sabi niya, wala nang babae. Ayun, no? Puro na lalaki lahat. Kaya yun ang ating pag-usapan. No? Kaya tayo magbasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 4. Yun na ating pag-usapan kung mayroon ba talaga lalaki at babae dun sa langit o ano ba talaga. Kasi sabi niya, puro na lahat lalaki. Yun ang titignan natin. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse, umpisa natin sa 4. Sa 4. 4, 5, 10, 14, 15, 16. Ayan, basahin ko sa 4. Ang bawat lalaking nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo, ay niwala ng puri ang kanyang ulo. Yan. Kaya kung nanalangin ka, huwag mong takpan, no? Ang bawat lalaking nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo, ay niwala ng puri ang kanyang ulo. Huwag kang magsombrero. Kaya sino ba yung nagsombrero? Yung mga papa sa Roma, no? Yung mga pari, nagsombrero yan. At kahit na sino ka man, no? Kasi ang bawat lalaki na nalangin, unang hula na may takip ang ulo,
ay niwala ng puri ang kanyang ulo. Kaya wag ka magsombrero, no? Sa 5, datapot ang bawat babaeng nanalangin o nanguhula na walang lambong ay ang kanyang ulo, niwala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ayan. Mamaya ng konti, no? Maintindihan mo itong sinasabi na lambong. Kasi yung buhok, ginawang pantakip. Mamaya, mababasa natin yan, na ang buhok, no? Yun ang ginawang pangtakip sa ulo, no? Sa babae. Sandali lang, ha? Sa 10, dahil dito ay nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Yan, okay. Yan. Kasi pag namatay na tayo lahat, kung mapunta ka sa langit, katulad ka na sa mga anghel. Kaya nga yung buhok ng babae, no? Kasi sabi ni brother, wala na daw babae, no? Wala nang babae. Mamaya ng konti, no? Dahil dito, ulitin ko, nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Yan. No? Kasi pag namatay ka na, magiging katulad ka na sa mga anghel. Kaya yun ang tanda, yung buhok mo. Yan. Sa 4:10. Hindi ba ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Yan. Kung mahabang buhok, no? Kaya si Jesus, ginawa nila yung mahaba buhok ng krus. Hindi ganun, no? Kasi sabi rito, hindi baga ang katalagahan, ang nature. Di na nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. 15. Datapwat kung ng babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Ayun, yung kanina sa 5, yan, no? Datapwat na ang bawat babaeng nanalangin o nanguhula na walang lambong ay ang kanyang ulo, niwala ng puri ang kanyang ulo. Kaya ang buhok, no, na ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Yan. Hindi kasi ganito yan, Hindi, kasi mainit, ganito ganyan, no? Marami pang rason, no? Marami talaga siyang rason, no? Na pag sinabi ang katalagahan din ang tuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. Minsan mahaba pang buhok ng lalaki sa babae. Yung babae naman maiksi. Kaya ang sabi dito, datapwat, kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. 16. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, ayun, yun mapagtunggali. Hindi kasi ganito yan, mainit kasi ganito yan, ganito ganyan, mapuki naman pag maiksi. Ayan, Hindi ganon, no? Kaya ang sabi 16, datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Kaya kung nagpakilala kang iglesia ka ng Diyos, pag sinabing mahaba ang buhok ang babae, mahabang buhok, no? Huwag ka nang mapagtunggali. Huwag ka nang magrason, no? Pag sinabing mahaba. Yan, sabi dito, datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Kaya kung iglesia ka ng Diyos, kung totoo kang iglesia ng Diyos, huwag ka nang marami pang satsat, no? Yan, sabi dito, no? Kamang mahaba ang buhok. Ayun, no? Huwag ka nang magrason, no? Hello. Hello. Ayan, thank you, Lord. Saan tayo? Ayan. Kaya pag sinabing mahabang buhok ang babae, na mahabang buhok, may kapurihan sa kanya kasi yun ang ginawang pangtakip sa kanya. At ang mga lalaki, no, may kaayusan, no, hindi yung mahaba. At saka yung kalbo. Baka sa magtanong ka, no? Paano yung kalbo na inahita niya? No? Ilagay ko lang sa comment, no? Kasi hindi ko pa makita yung verse nito. No? Kaya pasensya na muna, no? Kaya ilagay ko lang sa comment itong wag mong pagupitan ng pabilog ang iyong ulo. Ayun. Kaya nga, no? Ayan. Ituloy natin. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Kaya nga wag kang wag mo i-braided hair, no?
Huwag mong itirintas na yan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon na. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayun, no? Kaya sabi rito sa 9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ayun. Ayun, no? Thank you, Lord.